Hello guys, hello internet. So welcome back once again sa Rappi Audio. And this time today, meron ako i-review na Akai FM/AM stereo receiver with the model AA1502. So this is also a vintage, no? So early 80s siguro to. Not sure pero parang ganun. So start tayo. No? This amplifier receiver is with a 30 watts output, no, into 8 ohms speaker. So as you can see, this receiver is pretty nice and pretty good. Kung titignan nyo, no? Mukhang maayos, no? Saka mukhang maganda. Yan. So kompleto rin siya ng mga functions key, no? Function buttons and knobs. So dito meron siyang bass, treble, balance, and of course the volume. Okay. Then may mga additional siya na push button for loudness and stereo FM, mono and stereo, no? And tape monitor source. So ito is gagamitin nyo pagka mayroon kayong tape deck. So hindi nyo na kailangan gumamit ng, hindi nyo na kailangan siyang i-input sa auxiliary. So meron siyang RCA input sa likod. I-connect lang siya sa tape play. Then be-press nyo lang ito pagka ang source nyo, pagka naka-source kayo, so either auxiliary or phono. So pagka naka-press na yan, tape. So tape na ang gagana. And of course, dito meron tayong meron siyang rear speaker and front speaker. So pwede nyo siyang gamitin ng sabay or A lang or front lang or rear. Then ito rin meron siyang headphones. So power buttons. Okay. So ito mapapansin nyo meron siyang backlight, no, na ilaw. It glows behind, no. So para mailaway niya tong mga dial numbers ng mga stations. Then ito yung tuning dial niya. So meron siyang selector also. Selector po AM, FM, mono, auxiliary. Okay. So meron din siyang tuning FM and signal. So itong signal na to, when pag magsa-search kayo ng stations, either AM, FM, so gumagalaw siya. Yan. So para nag-indicate siya na sumasabay siya sumasabay siya sa signal. Gumagalaw din siya. Then ito yung parang BU meter niya. So it will be the green lights LEDs. Yan. So pagka tumutunog yan, so umiilaw siya. Yan, may indicator siya. Okay, continue ko, no? Binuksan ko yung cover niya, top cover niya. So ito yung loob ng isang receiver. So para may idea kayo kung ano yung mga nasa loob nito, no? So isa-isahin natin. This side na to, ito yung tinatawag na transformer.
So ito yung step down to from 220 or 110 volts into 12 volts or 30 volts secondary. So ayun yung fuse niya, dalawang fuse, 2 amps. Then etong side naman na to, magkasama na rito yung power supply niya, then yung power amplifier. So etong power amplifier, ito yung power amplifier niya, yung may heatsink. Then yung 4 na transistor na yun yung power output transistor. Ayan. So yan, ayan yung circuit niya. So kasama na dyan yung preamp, then drivers, then power amplifier. So ito wala siyang relay. So ang ginamit niya fuse, no? May tikisang fuse yan papunta sa speaker. So ayun yung pinaka niya, instead na dati kasi yung mga vintage na amplifiers like kagaya nito, hindi pa sila gumagamit ng relays for protection. So ang ginagamit nila is fuse. So pag may nag-shortage yan, so puputok yung mag-open lang yung fuse. Then eto naman sa side na to, ito halo-halo na to, magkasama. Ito yung tinatawag nilang tuning capacitor, no? Or varactor. Magsama dyan yung AM tsaka FM. Then side na to, ito siguro ito yung yung para sa Pono preamp. Yan, so mataas ang sensitivity na yan. Then meron siyang mga isolator transformer yan sa loob. May mga kulay-kulay na yan, red, yellow, then black, red, green. Para sa yan, AM and FM modulation. So yan, so yan siya magpo-process ng pag nakaka-receive na ng signal. Then ito side naman to ng stereo tsaka mono. Ayan. Then may mga switch low. Okay, ito yung backlight. Okay, bigyan ko lang kayo ng short info about pinamit na power amplifier niya, no? So ito kasi yung receiver ito, ginamitan siya ng 2SD313. Itong na to, transistor na to is a silicon bipolar transistor, no? So ito yun, meron ako isa ito yan, D313 yan. So itong na to, transistor na to is general purpose transistor. So gamitin ito pwede siyang gamitin sa mga mga industrial, no? Industrial controls, relays, saka mga switching. So dun ginagamit din siya bukod sa mga amplifier. Kasi general purpose nga siya. General purpose transistor nga siya. So anong transistor nito, parang specification niya is a general purpose transistor, no? Can be utilized by a wide range of amplification. And it has a 15 watts and 25 watts. Kaya na-rated siya as 30 watts. 30 watts output when it used as an amplifier. So hindi siya very unique when it comes to amplification, unlike sa mga ibang amplifier na yung may mga matataas ang wattage, no? So ang masasabi ko na hindi siya, itong masasabi ko sa receiver na to, no, is low voltage and a low power output lang. So very common yung transistor na ginamit sa kanya. So makikita to sa mga DIY, may mga nabibiling DIY. So ito rin yung mga transistor na ginagamit. So yun,
Yun lang yung info ko dyan. In fairness, maganda naman siyang tumunog, no? Kung ikukumpara din sa mga ibang amplifier, no? So kaya nga lang, syempre ang kaya niyang i-drive, so up to 30 watts. So kung dalawang speaker yan, so hahatiin niya yan, so 15 watts per channel. Yun ang magiging output niya. So kaya ganun. So okay guys, ganito na lang muna ulit, no? So medyo mahaba na kasi itong video natin. So again, thanks for watching, and so sana may nakuha kayong konting idea. So maraming salamat. Keep watching and have a good day. Thank you and bye-bye.